everyone, welcome to my YouTube channel, Melchie Baker Vlog. Today's video guys, gusto ko share sa inyo yung mga folders ko kasi po daming nagko-comment sa akin, maraming nagme-message sa akin na ito daw po yung next ko na i-video. So gusto ko lang pong ang video na ito ay makatulong sa kapwa ko daycare workers o child development workers dahil po sa mga kanya-kanya pong lugar natin ay nagkakaroon po ng accreditation kasalukuyan. So, itong video na ito, sabi nga po ng iba, ay malaking tulong daw po, lalo na sa mga baguhan na mga child development workers. Pero ang gusto ko lang pong i-advise sa bawat isa sa atin, kahit po sa sarili ko po, ay magkakaroon po tayo ng best practices para po sa atin. Bakit po? Yung mga ginagawa natin ngayon na mga files ay kailangan every year ginagawa natin. No, accreditation man o walang accreditation, meron man o wala, ay kailangan gawin natin para po every time na meron man pong accreditation, ay hindi na po tayo nahihirapan, di po ba? Hindi tayo nahihirapan kung saan-saan tayo naghahanap ng mga files kasi ganito ganyan gusto nating magkaroon tayo ng ganitong files o tumaas yung score natin, which is na nandito lang naman po sa ating daycare center pagka nagiging practice po sa atin yan bilang child development workers ay mas madali lang po para sa atin. So itong video na ito guys, I hope na meron po tayong matutunan, no? Meron po tayong matutunan dahil ito po yung mga folders na ito ay ito po yung ginamit ko during my accreditation. So kailangan po sa bawat daycare centers ay kailangan meron pong internal assessment. Before po kayo magpa-external assessment, kailangan na internal assessment na po kayo sa kanya-kanya ninyong municipality or city. Na po, kasi po doon sa internal assessment na yon, makikita natin yung kakulangan natin at pwede pa nating i-comply. Pagdating ng external, kasi po no compliance na po yun, so kailangan po kasi na ma-reach natin yung level na gusto natin. Gusto mo maging level 3 ka? So, do your best na kailangan ma-comply mo lahat ng kailangan mong i-comply at gawin. So, I hope na itong video na ito ay makakatulong po sa inyo guys. And kung meron pa po kayong comment, suggestions, questions, or ano pa po yung mga lahat ng gusto nyong itanong, ay pwede po kayong mag-message sa akin sa Melchie Daker Vlog or Melchie Tanyo Ojigi Manaloto, my Facebook account. And sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe, like, and share sa mga kapwa natin, daycare workers o child development workers. At the same time, guys, paki-click po ng notification bell para updated po kayo sa aking video na i-upload. So, thank you guys for watching. Every time na nag-upload ako ay malaking tulong po yung panunood. So, thank you and God bless us all. And good luck po sa mga kapwa ko, child development workers na maa-accredit ngayong month na ito or sa susunod pa na month. And thank you po sa lahat. So guys, ito po yung ating Area 6. No, Area 6, sabi ko nga, huwag kalimutan na lagyan ng number para po hindi maliligaw ang mga folders natin. Okay? So, orientation before entry, kailangan po yan. Yung meron tayong orientation ng mga parents natin before tayo, before school year, no? Yung mag-start yung klase natin. So, ito po yun. Nandito po siya sa area 6, number 1. Ito po yung laman ng aking, Okay, so nandito siya, orientation before entry. So, nakalagay dito, ayan. So, siguro naman malinaw yan para pwede niyong basahin.
So, kung meron kayong karagdagan dyan, dagdag nyo po. No? Yan po yan. So, dito naman sa likod ay meron din po siyang, ayan, nakalagay. So, yun po yun guys, na malinaw na malinaw. And then, kailangan meron kang documentation na katunayan na ikaw ay nag-orientation. Okay, so yan. So, yan. And then, kailangan meron din siyang attendance. Bigyan siya ng attendance, guys. So, kailangan natin ng attendance yan. Katunayan na meron kang tao na dumating or mga parents. Ayan. So, next naman, pinasok ko na lang dito yung aking action plan, parents action plan. Kasi wala naman siya doon sa ano. So, dahil nga every year naman talaga ako gumagawa ng parents action plan. No, accreditation man o wala. So, wala man siya sa assessment tools, ginagawa ko pa rin siya kasi kailangan. So, ito po yun, ang aking action plan. Meron siyang nakalagay na activities, date, kung kailan mo siya dapat gawin, parents involved, and then yung result ng inyong para accomplishment report kayo niyo guys doon sa sa mga parents. Ayan po siya, no? So, yung pinasok ko na lang dyan dito sa folder ng number 1, orientation before entry. So, guys, ayan. Next naman, nandito yung PES. No, number 3 siya, yung PES. Ayan. Parents or Parent Effectiveness Seminar. Area 6 din, number 3. So, yung laman nito sa akin kasi ay meron siyang invitation letter. No? So, invitation letter, lagyan mo siya ng date. Ito yung invite ko yung mga parents. So, kailangan natin ng invitation letter. No? So, next naman, yung ating minutes of the meeting. Yan, minutes of the meeting natin. And then, next na minutes of the meeting, kailangan meron siyang attendance ulit. Katunayan na ikaw ay merong parents na dumating. And then, meron din siyang pictures na ikaw ay nag-best. Yan. Okay. So, dahil yung aming topic noon ay about sa complementary feeding ng isang sanggol, ng isang bata, and breastfeeding, ay nilalagay ko na rin po yung topic namin. Kasi po, ang nag-speaker ko nito ay yung aming RH dyan sa midwife po namin, dito lang po sa amin. So, kayo guys, pag nagte-test, pwede ko kayong mag-invite ng inyong mga speaker, no? Kasi ito, complementary feeding, ayan, yun yung diniscuss niya. Hiningi ko po. Yan po. Ayan. Noong nag-test din kami sa namin, sa aming, sa fire drill, ay mayroong mga tips na binibigay yung aming mga fire marshal sa aming municipality. So, yun, may mga letter po kami yan. And then, ito din po, picture. Ito yung bago ko ngayon. So, inattach ko na lang, di ba guys? Inattach ko yan. Yan, yung mga pictures na yan. So, ganun lang po ang ating minutes of the meeting ng ating PES or Parent Effectiveness Seminar number 3 sa Area 6. Okay, next naman guys ay yung ating number 4 sa Area 6. Parents Committee Officers 20. Yung sa akin 20. Dati pa po ito. No, dati pa po siya. Kasi nakapost pa po sa yung aking sa bulletin board. So, ito po yun. No, ito po yun. Invitation letter ulit. Minutes of the meeting ulit. Ganun lang po. And then, ito po yung ating attendance. And, ito po yung ating picture. Ganun lang po siya kasimple, guys. No, yan lang po. Simple lang. At ito yung pictures ng aking mga officers. Yan, mga pangalan na pictures.
Ito yung na-elect ng mga officers. Ayan. Ayan. Okay, so ganun lang po yun kasimple guys. Kayang-kayang gawin sa mga daycare centers natin. Okay, next, number 5, yung mga volunteers natin, list of volunteers. Sa area 6 ulit. O, ganun lang. Kailangan meron kayong katunayan, katibayan na sila'y nagbobolontaryo sa inyo. Yan, katunayan, katibayan. Yung sa akin, 1. Kasi medyo marami-rami ako estudyante ko. 2, 3, and 4, 5. 5 po yung akin, guys. So, ganun lang kasimple. Lagay mo yun, ganyan. Lagda ng magulang. And then sa baba, sa atin. Okay, yun po yun, guys. And then, yun lang po yung laman ng ating area 6. Ganun lang. Ilan lang pong folder? 1, 2, 3, 4. Yun po yung area 6 natin. No? Okay,